Yung recipe natin gagawin ngayon, first time ko pa lang siya matitikman. Kung maging successful tayo Pero simple lang naman yung ingredients ito. Pag nakikita ko kasi ito sa Food Network, sa YouTube, or sometimes sa Google, yung mga pictures niya, yung impression na binibigay niya sa akin, parang ang dry niya, parang ang crusty. So, na-curious ako kung ano ba yung texture niya talaga, yung lasa niya, and yung mouthfeel pag kinakain mo siya. Ang gagawin natin, by the way, are scones. Yung scones para lang siyang, for me para siyang in between ng shortbread at saka ng puff pastry. Kasi meron siyang cold butter na ini-incorporate sa flour. And shortbread kasi parang, basically parang same sila ng ingredients without the use of liquid like milk or cream, saka walang egg. So yung napanood ko kahapon, dinidescribe nila yung scones sa parang soft, fluffy, crusty yung exterior. So I got curious, so why not try making it? Nag-search pa ako ng the best scones recipe. Pero ngayon, nagbukas ako ng YouTube, lumabas sa suggested videos ko, yung recipe ni Paul Hollywood. So yun ang gagawin natin ngayon. Yung recipe niya is naka-grams. So kinonvert ko na siya into cups. As you know, pag nanonood kayo, laging cups yung conversion ko or yung measurement ko ng mga ingredients. Gawin muna natin yung dry ingredients. We have 2 cups of all-purpose flour, 3 tablespoons of sugar, 2.5 teaspoons of baking powder. Sa recipe niya kasi, unsalted butter yung gamit. So, I'm using also unsalted butter. This is 2 tablespoons of unsalted butter. So, i-mix well muna natin yung ating dry ingredients. By the way, this is only half recipe of his recipe para konti lang yung magawa natin. Lagay natin yung ating cold butter. Ang gagawin natin is ipipinch-pinch lang natin siya against the flour. Pero by the look of it, comparing to the other videos na napanood ko, parang ang konti ng butter niya. I think maglalagay ako ng konti pang butter. Sorry, Paul. So I probably added another tablespoon of butter. So okay na, may mga buo-buo siyang butter, pero kailangan daw yun para yun yung magiging layer niya in between flour para maging flaky yung scones. Tapos I have 1 cup of milk. Lagay tayo ng 1 medium-sized egg. Beat lang natin. So i-add na natin. Now, ang goal natin dito, hindi natin i-well mix yung ating dough. Ang gusto lang natin maging shaggy yung dough natin. Shaggy means yung parang well mix siya pero hindi siya yung makinis na mix. Basta wala na siyang traces of dry flour. Basta nahalo lang siya, hindi niya kailangang well mix. So i-gather lang natin lahat ng flour. Masyado naging wet yung yung mixture or yung dough. So maybe because, ayan, nagdagdag tayo ng butter. So ile-layer ko lang siya, pagpapatong-patungin. Yung ibang scones, sinahati na lang siya na parang pizza. Yung iba, gumagamit pa ng cookie cutter tulad nito. This is a round cookie cutter. So kailangan yung thickness ng ating scones, makapal siya kasi magpa-puffed up pa siya sa oven. So, pwede nyong i-dip sa flour yung cookie cutter para hindi dumikit yung dough. So guys, para lang tayo nag-R&D. So last one. So, itong natira, sama na natin sa pagbibig. Now, before we bake, since naubusan ako ng milk sa pang-brush sa ibabaw ng scones natin,
Lalagyan ko na siya ng all-purpose cream. Kasi yung iba, ano din heavy cream yung ginagamit. So, para magkaroon ng brown color yung top ng ating scones. Okay, ready nating i-bake preheated oven 180 degrees Celsius and we bake this for 15 to 20 minutes. Okay, eto na, bake na yung ating mga scones. Lagay natin sa cooling rack. Palamigin lang natin ng konti para matry na natin. So usually, sinaserve nila to with jam or cream cheese since wala tayo nun. Meron lang tayong yogurt, yung ating favorite na Pascual Greek style yogurt. Saka this is strawberry and blueberry jam. So try na natin. Usually kinakain siya, binibreak nyo in half. So ganyan yung itsura niyan. Tikman muna natin siya ng plain. Yung texture niya, cakey, dense. Okay naman siya, guys. Hindi na ako tumatalon sa saya. So, lagyan natin ng yogurt. So, maybe that's why nilalagyan nila ng mixins. Or, eto, pag sinaserve nila, pag kinakain, nilalagyan ng jam or ng cream para magka-flavor talaga yung scones. Kasi, ano siya, flour, basically flour and butter lang naman siya. So, it's buttery biscuits. So, let's go. Yeah. Mas ma-appreciate ko siya ng mayroong cream. Ito, yogurt, ginagamit ko. Saka ng jam. Medyo na-meet naman niya yung expectation ko. Parang ganito yung in-expect ko na texture niya. Saka lasa niya. So yung video na to magiging for entertainment purposes na lang. Unless gusto nyo itry pa rin yung scones kung curious kayo kung ano lasa niya. Anyway, hindi naman tayo lahat talaga magkakapareho ng lasa. Merong makaka-appreciate ng scones, merong hindi, merong so-so lang. Ako parang nandun ako sa so-so lang. Hindi ako naging fan nung ginawa nating scones. Pero okay na siya, masarap siya. Hindi lang talaga yung parang uulitin ko ulit. Okay na na-try ko siya, na-bake ko siya, and natikman ko siya. Okay na ako doon. Anyway, thank you for watching guys and hope to see you next time. Bye-bye.